serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itangin katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng serbisyo Balita Live Online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pansol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang buhay sa lahat ng nanonood at sumusubaybay ng Ustream Serbisyo Balita Live Online.
manibela ng masa, pihit ng karamihan, pihit ng sambayanan, pinag-uusapan, balita, dokumentasyon, talakayan, opinyon. Manibela ng masa, umarangkada, pumipit, bumabanat at sumasagasa sa mga durobo, mga tiwaling nanungkulan sa gobyerno. Yan ang manibela ng masa. Ito ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na bumabati ng magandang buhay sa inyong lahat. Partner, nandito ang ating kasama na si Mr. Rico Formalio Honyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, sa ngayon nandito naman ang programa ng Manibela ng Masa na kung saan ay mayroon na naman tayong isang oras. Doon po sa lahat ng gusto magkaroon ng komento, opinions o karaingan, tumawag lamang sa o kaya mag-text sa 0933-032-7314 sa Sun. At ganun din po sa 0915-509-2729 sa Globe naman. Na kung saan kung kayo po ay may mga katanungan hinggil dito sa programa ng Serbisyo Balita Live Online dito po sa ilalim ng programang Manibela ng Masa na kung saan kasama natin si Mr. Rico Formalio na handa naman tumulong sa ating mga kababayan kung sakasakali pong kayo ay may karaingan sa abot ng aming makakaya. Mr. Rico, ano ang masasabi mo regarding sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa usaping politika, seguridad, ganun din dito sa ekonomiya na kung saan ang ating programa naman ay sumusubaybay sa mga kaganapan araw-araw dito sa ating lugar, dito sa Metro Manila, ganun din sa karatig lugar. Siyempre, masasabi natin dito dahil medyo nga ngayon habang parating o palapit na itong 2016 election, mukhang painit naman itong usapin pagdating sa politika sa ating bansa, partner. Ngayon nga, ay ang bagong-bago nga ngayon, preskong balita ngayon, na nag-file na ng Certificate of Candidacy. Itong sinasabing nagpatino ng Davao na si Mayor Rodrigo Duterte. Talagang sa aking partner, nung inilabas nga ng survey, medyo nagulat ako doon eh. Dahil mukhang nasa 34%. Samantalang si Crispo na nangunguna, naging 26% na lamang. At itong si Bina pangatlo na lang, at itong si Marwas ay naging kulilat. Parang magkadikit na sila malapit na magkadikit sila ni Miriam Defensor Santiago. Mukhang malaking epekto sa mga tama yan po. Mayroon tayo ditong ginawang tungkol nga kay Mayor Rodrigo Duterte, walang isang salita. Tuloy lang lumumug ang paninindigan ni Davao Mayor Rodrigo Duterte nang ito ay formal na nag-file ng Certificate of Candidacy kahapon November 20, 2015 sa Komisyon ng Eleksyon. Ito ang naging pananaw ng ilan nating mga kababayan na matagal nang sumusubaybay sa takbo ng kandidatura nito bilang presidente sa 2016 eleksyon. Magugunitan na si Duterte ay umurong na sa pagnanais nito na magpalaot para sa presidential derby na natahasang nanindigan na hindi na siya tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit ang paninindigan nito ay biglang nabalutan ng mga katanungan dahil sa desisyon nito na makipagsabayan na sa 2016 election, partner. Ano masasabi mo tungkol dito sa sinasabi na si Mayor Duterte daw ay halos walang isang salita? Ano masasabi mo tungkol dyan? Usually, partner, yan naman talaga, maririnig naman natin yan. Sinasabi ko nga, minsan nung mga time kasi na yung partner, talagang sabihin natin na talagang hindi siya pa nakakapag-desisyon. Dahil ang isang basihan niya noon, sinasabing wala nga siyang pondo, di ba? So sa ngayon, talagang ngayon tumakbo na siya sa pagka-presidente dahil mukhang may mali na daw pre sa batas ng Pilipinas ngayon. Ang sinasabi ni Mayor Duterte, samantalang itong si Crispo daw, partner, hanggang sa ngayon di naman mapatunayan na ito'y natural born. Tama yan, partner. Ganito ang sabi daw ni Mayor Duterte, kaya siya nag-obligan tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2016 eleksyon dahil ang patayan niya doon sa pagkapanalo ni Crispo, doon sa disqualification case, na kung saan pumabor sa kanya yung 4 na senador, samantalang yung 3 justices at isang senador ay hindi naman pumabor daw kay Grace. Samantala, ibig sabihin, isa lang ang lamang ni Grace doon sa tinatawag na Senate Tribunal. Di ba? Kung tutusin. So, ang problema dito kay Mr. Duterte, hindi naman natin siya inaano. Kaya lang, hindi niya ba alam na sa kasalukuyan ay nagkapila yata itong si yung petitioner na kung saan nasa Supreme Court. Maliban doon, may 3 pang kasong kinakarap si Crispo na kung saan ito ay lahat usapin yata nasa Supreme Court na. Ang pagkakaalam ko din naman dito, partner, sa mga
inihain na kaso ni Rizalito David dito kay Grispo, mukhang yung naiwang partner isinampa niyang kaso, mukhang pag-iisahin na lang ito ng hikotibo. Ibig sabihin, pagsasama-samahin na lang, pagkatapos isang desisyon dahil na lang. isang desisyon na lang. Oo. So, dito naman kay Mayor Duterte, dahil nakikita niya daw partner talagang mali daw talaga yung naging desisyon ng pagbotohan ng mga senador dahil mismo yung mga reason ng mga senador kung bakit sila bumutong yes ay mukhang hindi daw parang napakababaw daw ng mga dahilan. Napakababaw na dahilan daw. Hindi angkop sa legality. Oo, dahil ito naman daw si Loren Ligarda, kaya naman daw pinuto niya yes. Dahil iniisip niya daw yung parang yung bagang lumaking walang nanay ng mga anak. So, yung puso niya matira, hindi yung sinasabi ng saligang batas. Yung mga senador na to, ang pinagbasihan nila, yung sa loobin nila, hindi nila binasihan yung kung ano yung sinasaad ng batas para sa natural born citizen. Na para ikaw ay tumakbo sa gobyerno, na iyan naman talaga ay isa sa mga requirements na sa nationality mo. Oo nga, partner. Sa ngayon naman ako doon. Kaya lang sabi ko nga, isang arangkada pa lang to eh. Hindi pa ito final executor eh. Yung decision na yun ng mga senador at ganun ng tatlong justices na kung saan mag-aapila pa nga sila sa Supreme Court na mayroon yata 13 justices doon o 15. So kapag 13, di ba? Sa kapag pumasok yan doon, malaki ang palatandaan na itong si Grispo ay may pagkakalagyan dahil kung ating bibigyan pansin, yung tatlong justices na miyembro ng Korte Suprema, na justices sa Supreme Court, hindi sang-ayon sa kanya, sila yung mga eksperto sa batas. Kasi yung ni Grispo ay wala talaga sa saligang batas. Yung argumento? Oo. Wala sa saligang batas. Kaya lang naman sila nanalo dahil ang binasihan ng mga senador yung puso. Yung puso. Sige. Hindi yung batas. Okay, kung doon nga patay ni Mayor Duterte sa pagtakbo niya bilang presidente, palagay ko wala tayong magagawa doon dahil yung pananaw niya yan. Pero marami nga nagsasabi na napakababaw nga ito. So, ang sabi ko nga, kung nagpapabibi itong si Duterte, kasi nagkaroon tayo ng tinatawag na National Filing of Candidacy noong October 12 to 16. Pero ang problema, nakalipas yun, hindi siya nag-file ng Certificate of Candidacy at ang nag-file lamang yung isang barangay kapitan yata na kung saan ito ang opisyal na kandidato ng PDP, diba? So, paano yan? Sinabi na nga rin ni Attorney Macalintal na isa sa eksperto sa batas tungkol dito sa mga election cases. Election lawyers. O election lawyer. Sinasabi nga naman kung magkakaproblema ang grupo ng PDP at ganun din itong si Duterte. Siguro, para sa akin kasi partner, ay talagang yung ayaw, talagang gagawa ng issue yan para tanggalin yung tao dahil ayaw nila eh. Kaya lang, sang-ayon naman ako doon. Kaya lang napipiliin mo partner, yung nag-file ng Certificate of Candidacy between October 12 to 16, samantalang yung ngayon, yung naghahabol, na mukhang wala talagang paglalagyan yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy dahil nasa tapos na yung deadline. Kaya lang partner, may sinatawag po tayong date ng substitution. Yeah, sangayon naman ako sa iyo. Dahil kini-question nga partner yung substitution na papalitan niya, mukhang nag-file ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng lungsod ng Pasay. So anong punto daw? Siguro partner, dahil tayo naman, hindi naman tayo abogado. Oo. So, tama naman pag-usap-usapan nila yan, itong kabila na to, dahil mukhang sabi nga nila, talagang ayaw kay Duterte itong ibang ito, talagang gagawa ng paraan nga yung partner. So ito naman ibang gusto kay Duterte, talagang ipipilit na tama sila. Sige, ganito yan. Pabor tayo doon sa takbo ng politika ni Duterte at sa kasalukuyan nga, nabanggit natin na siya ay nangunguna sa sorbe, di ba? So okay yun. Kaya lang, ang sabi naman ng tumatakbong Vice President na si Chis Escudero, at mukhang yata si Trillanes si Senator Trillanes, na masyadong mababaw yung dahilan ni Duterte na kaya siya ay tatakbo dahil sa hindi na disqualified itong si Grispo bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2016 election. Siguro dito kay Digong Duterte, ganun din sa grupo niya,
ay siguro mas maganda yata na ipakita nila sa tao, yung ipahayag nila sa tao, yung tunay na layunin ni Duterte, hindi yung tungkol sa hindi pagka-disqualify ni Crispo. Oo, ako sang-ayon dyan sa iyo, partner. Oo. Wag na dapat basihan yun. Oo. Ang gawin ngayon ni Mayor Duterte, siguro gumawa na lang siya ng mga plataforma. Oo, yun ang the best Gumawa dyan. na siya ng plataforma niya na ikagaganda at ikabubuti ng bansang Pilipinas. Sa bagay, inahayag niya naman sa media na talagang tututukan niya itong talagang cancer na ng ating lipunan ng Lalo drugs. na yung sa drugs. Sa drugs. Talagang tututukan ito ni Mayor Duterte at ito daw na mga kriminalidad. Oo. Itong mga madalas sa mga riding in tandem na to. Kaya lang, partner, may nagsasabi naman, mukhang para sa akin, okay lang naman, mukhang ang iba, gusto na magtayo ng simenteryo. Hindi simenteryo, punerarya. So yun ang punto doon, na kung saan talaga naman napapanahon, pero sa kasalukuyan, magkakaroon po muna tayo ng commercial break, maya-maya po ay muli tayong babalik. Serbisyong balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Okay, muling magbabalik ang Manibilan ng Masa na kung saan ito ay nasa ilalim ng Serbisyo Balita Live Online na sa kasalukuyan po ay nanunood ay napapanood tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa, ganun din po sa ating mga kasama na nakatira sa ibang bansa. Okay, partner, ano naman masasabi mo tungkol dito sa tinatawag na concert na Miss Regine Velasquez? Yes, okay, partner. Ito nga, nananawagan ako sa lahat na ilang araw na lang ay concert na ni Regine Velasquez. Diyan sa bayan ng Binyan, bumili na ho kayo ng tickets. Sabi nga po, lalong-lalo na po sa mga taga-Binyan, magkakaroon kayo ng 10% discount. Sa mga taga-Binyan? Sa mga taga-Binyan, partner. So, kaya magmadali na kayo. Mabibili ang tickets natin sa SM outlets. Oo, sa lahat ng SM outlets. Oo. At ito ay gaganapin sa December 6. Sa December 6. Magkita-kita tayo dyan sa Alonte Studio, dyan sa bayan ng Binyan. Oo, so lahat ng mga taga-Binyan, hanggat maaari, pakibilis-bilisan nyo na dahil nagkakaubusan na sa ticket at mapunta na kayo sa standing. Doon na sila sa pinakadulo. Pinakadulo sa standing. Siyempre, partner, siyempre, nanonood ang concert.
Oo, siyempre, habang nanonood kayo ng concert, wag na wag nyo kakalimutan na bibili kayo ng pampalamig sa inyong lalamunan. Ito po ay ang Pepsi, ganun din ang Mountain Dew. Na kung saan ang Mountain Dew talaga naman na preskong-presko yan sa lalamunan at ganun din preskong-presko rin ang ating pakiramdam. At wala rin kayo magiging problema sa product ng Pepsi dahil talagang ito ay napakasarap, napakaganda pa at napakalinis pa. Subok na partner. Oo, sa tagal ba naman ng Pepsi partner, halos lumaki na ako, Pepsi na yan. Hanggang sa ngayon, paliit na ako, Pepsi pa rin. Kaya, habang talagang walang sa lahat pagbabago ang ng produkto mga ng Pepsi. nagbabiyahe ngayong long weekend na pauwi sa kanilang probinsya, mag-Pepsi na. Oo. Mountain Dew. Isama nyo na ang Mountain Dew. Okay, dito na muli tayong babalik sa usaping politika na kung saan si Senator Alan Peter Cayetano, Vice Presidente na ni Digong Duterte. Kapag may tiyaga, may nilaga, ito ang katagang nagbigay inspiration sa buting Senator Peter Alan Cayetano na kung saan siya na ang Vice Presidente ni Digong Duterte para sa 2016 eleksyon. Si Cayetano ay buong pusong pinaglalaban si Duterte na dapat nakarapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas upang masugpo ang tinatawag na kriminalidad at mga katiwalian sa gobyerno. Si Cayetano ay sinubukan na kumbinsin na tumakbo sa ilalim ng Liberal Party upang maging vice presidente ng administration kasama ang standard bearer nitong si Marojas. Ngunit ito ay kanyang tinanggihan at patuloy lamang ang kanyang panunuyo kay Mayor Duterte na kung saan ay nagbunga naman dahil sa kasalukuyan ay opisyal nang nag-file ng Certificate of Candidacy itong si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao. Yes. Okay. Partner, mukhang napakaganda yung tandem nitong dalawa. Sa tingin mo kaya, partner? Oo naman, partner. Sa paninindigan, wala naman talaga kung masabi. Dahil alam mo naman na si Duterte eh. Kaya lang, partner, para sa akin, partner, ikakayanin kaya nitong si Cayetano, tigasin na presidente. Ay, siyempre, kung maganda naman kanilang pagsasama, eh, siyempre, bilang presidente, siya pa rin ang manalo bilang vice-presidente, at si Duterte naman ang manalo bilang presidente, siyempre, may tinatawag na magandang usapan niya, may understanding yung dalawa na yan. Yes, oo. Sa bagay, ito hindi naman matatawarang partner itong si Senator Cayetano, dahil ito naman ay isang magaling na abogado. Oo, tama. At ito namang si Duterte ay sinasabing dating prosecutor ito ng Davao. Oo. So, ibig sabihin, What do you mean prosecutor ng Davao? Prosecutor dito ng Davao, si Duterte. Ibig sabihin, dati lang siya prosecutor, talagang abogado rin. Abogado. Okay. Abogado rin ito si Duterte. Oo. Bago ito nag-mayor, ay dating prosecutor ito. Oo, piskal. So, ang tama lang dalawa, ay pareho may alam sa batas ito. Pareho abogado. Pareho abogado. So, tingin ko, partner, match na match ito. Oo. So, sa ngayon nga, tingin ko, itong si Duterte, kung sakaling swertihin man, ay kundi lang dadayain. Hindi, sa atin kasi, tayo naman, nandito naman, hindi na natin pwedeng hamak-hamakin ito si Digong Duterte nga. Dahil sa napakaraming supporters, partner, yung lahat ng OFW yata, parang si Duterte ang inaano. Saka, partner, ang dinadala, yung mga tagalabas, yung New People's Army, mukhang Duterte rin. Yung BBM, mukhang Duterte rin. Pati, partner, yung mga rebelde sa Mindanao, Duterte. Oo nga, kaya pabor na pabor. Ibig sabihin, partner, itong ating mga kapatid sa kabundukan na tinasabing New People's Army, ay baka pag si Digong ng presidente, baka fair ng laban. 50-50 na sa boys. Bumaba na ito, partner. Ay, bumaba na ito, partner. Paging 50-50 na yung usapan sa hatian. Hindi naman pala. Bababa na sila. Kasi partner, ganito yan. Sa pagkakalam ko, ito si Digong Duterte, gusto niyang i-force yung tinatawag na federalism. Ang federalism kasi, partner, sa akin, okay ako, pabor ako dyan sa federalism na yan. Kaya lang, partner, paano yung ibang lugar na hindi kakayanin yan? Kaya lang sabi nga nito, kaya daw gagawin tinatawag na federalism. Dahil, ibig sabihin, hindi na every region is become centralized. Yes. Ibig sabihin, kung sa Mindanao, kung ilang region doon ang mga sabihin natin na medyo talaga kapos, yung mahihirap na probinsya, kapag ma-centralize ang koleksyon ng buhis dyan, malang yung buhis daw na yan, mapupunta na lang doon sa lugar na yon na kung saan sasabihin natin sa 100% collection of taxes, magiging 80% sa kanila, magiging 20 na lang nasyonal. Kung sakaling ganun nga mangyayari, madaling magiging maunlad ang isang syudad, ang isang probinsya, dahil yung pera o yung koleksyon na yun ay umiikot na mismo doon sa probinsya. Kaya lang, partner, para sa akin dyan, baka naman mauwi lang sa bulsa yan ng isang gobernador.
Hindi, actually, hindi pagkakalam kung sakaling magiging ano yan. So, Siyempre, depende kung pa rin yan sa takbo ng presidente. Dahil kung ang presidente ay galit sa korap, o kaya doon sa mga taong korap talaga, siyempre sisipahin lang yun. Sasabihin niyan, oy, tabi ka dyan eh, mukhang hindi ka gumaganda. Kaya nga ako tumakbong presidente, ayaw ko ng korap. Oo, di ba? Yun siguro, talagang ito naman si Duterte, pag sinabi naman ito, talagang ginagawa. Oo, talaga. Yung, ginagawa ito. Talagang sinabi ko, pag sinabi ni Duterte, bukas wala ka na eh. Malamang wala ka talaga. Mawawala ka na. Oo. So yun din na magiging problema natin sa usaping tinatawag na human rights violation. Sa human rights naman, partner, although, ako, aware ako dyan, partner, sa sinasabi natin na human rights violation. Kaya lang, partner, kung talagang iyan lagi ang base natin, yung human rights, partner. Kasi, partner, paano yung mga nabibiktima ng crime? Sa tingin mo ba, may human rights din yung partner? Oo, kaya lang, ang nakakabiktima sila sa kanila is yung mga, sabihin natin, mga masasamang loob. Pero kung ikaw mismo ay nanunungkulan sa gobyerno, pagkatapos bibiktimahin mo yung isang tao na naglabag sa batas, samantalang ikaw naman is... Hindi naman siguro, partner, kasi kung ang para sa akin, kung wala na talagang ginagawang matino. At saka iniisip ko pa rito, paano na kung porsige nila tinatawag na federalism, so apektado talaga ang konstitusyon natin dito. So paano i-upgrade ang konstitusyon at paano magkakaroon ng pabagong konstitusyon, di ba? So magkakaroon tayo, partner, ngayon ng charter change. Sabihin natin magkaroon ng charter change na tinatawag. Ang problema nga doon, iniisip ko, yung takbo ng ekonomiya natin, baka maapektuhan. Pagdating naman sa economic, partner, siguro, hindi naman siguro maapektuhan ang ating economic pagdating sa federalism. Dahil? Kasi ang mangyayari niyang, partner, yung negosyo natin, yung kalakalan sa Pilipinas, sa tingin ko mas lalong lalago. Kasi siyempre, yung mga ibang mga probinsya, maghihikayat yan ng mga negosyante sa kanila. Partner, ganito nangyari niyan. Kaya si Speaker Sonny Belmonte pilit na gustong baguhin yung saligang batas dahil may nakalagay daw doon sa saligang batas natin na mukhang ito ang nagpa-paralyze sa takbo ng ekonomiya natin. Dahil ang gusto yata ni Sonny Belmonte baguhin yung sinasabi nila na hindi pwede magkaroon ng pag-aari ng lupain dito sa Pilipinas, yung mga tinatawag na foreign investor. Yun, tama yun. Kasi ngayon, partner, na kahit saan tayo pumunta, mukhang puro mga dayuhan ang nagmamayari ng ating lupain ngayon. Hindi, actually, bagamat mga dayuhan ang may pera, pero pag-aari pa rin ang mga local partnership. Pag-aari pa rin ng gobyerno. Kasi ngayon nga, partner, yung naipasa na nga batas na private and public partnership ngayon sa atin. So, tingin ko, yun ay malaking maitutulong sa atin yun sa gobyerno, yung naipasang batas na public and private partnership pagtatayo ng mga kanilang negosyo. So pero pagkakalam mo talaga, ano ba talaga ang pinaka-main problem ng Pilipinas ngayon? Sa akin kasi pagkakalam ko lang naman sa kasalukuyan, ito talagang graft in corruption at saka yung peace in order, yung kriminalidad sa atin parang palala ng palala. Hindi naman masyado pakiramdam ko, hindi masyado problema yung ekonomiya. Oo, partner. Ang totoo lang, partner, ang nangyayari ngayon talaga, itong corruption. Dahil corruption at saka yung billion, partner, ang nawawala sa kaban ng bayan dahil dito sa corruption na to. At saka, partner, itong nangyayaring kriminalidad. Oo nga, lalo na yung tungkol sa drugs na yan, halos palengke na kahit saan eh. Di na nga, partner eh. Sa kulungan na nga, partner. Nakakulong na eh. Nagluluto pa. So, ibig sabihin, sino may problema? Yung mga alagad ng batas. Alagad ng batas. Paano makakapasok yun doon? Siyempre, lalagay. Mga patong. May patong. May lalagay. Kasi, partner, di naman makakagalaw yun doon kung talagang gagawin ng trabaho. So, sakali pa lang hindi swerte si Duterte bilang presidente, pero ilagay sa DILG yan. Ayaw niya. Dahil? Ayaw niya. Gusto niya siyang... Ayaw niya may nakakataas pa sa kanya. Prime Executive? Oo. Paano kung hindi nga siya si swerte? Saan siya pupunta? Di balik na lang siya sa Davao. Sa Davao? Doon na lang siya lagi sa Davao? Doon na lang siya sa Davao. Okay. So sige, kung sakaling ano man mangyari dito sa kandidatura ni
Digong Duterte bilang presidente sa 2016 election, siguro doon sa ating mga nanonood, abangan na lang natin kung ano ang magiging pamamaraan itong pabibi na si Digong Duterte dahil sa kasalukuyan po ay nagpail ng Certificate of Candidacy na kung saan ito po ay questionably pa rin po pagdating sa Commission ng Eleksyon, ganun din po sa usaping legality dahil tapos na po ang pagpail ng Certificate of Candidacy noong October 12 to 16 lamang. Pero itong si Mayor Digong Duterte ay nagkukumahog at nagpail ulit ng Certificate of Candidacy, hindi mayor ng Davao kundi bilang presidente ng Pilipinas. Yes, partner. Okay. So, ngayon partner, siguro pag-usapan natin kaunti itong mga na bakbakan ngayon ng mga senador, partner. Oo. Mukhang itong mga senador na ito, partner, ngayon, parang nauso na, partner, yung talunan. Talunan ng partido. Hindi naman talaga nawawala yan dahil nga sa kampo ng liberal at sa kampo ni Crespo, halos to Alam mo, partner, sa lahat, hindi ko pinuputong mga senador, partner, yung palipat-lipat ng partido. Oo. Kasi, partner, walang sariling desisyon. Walang prinsipyo. Sino bang may mga prinsipyo lang na senador na hindi lumilipat? Si Chis Escudero. Chis Escudero, partner. Ano? Hindi umaalis ng Partido yan. Dahil Talagang doon na siya. May paninindigan yung partner. Kung kunin siya ng ibang grupo, okay lang sa kanya. So, sa ngayon, talagang itong kagaya ni partner, may sariling paninindigan din ito si Pimentel. Si Coco. Si Coco, talagang hanggang sa huling PDP laban pa rin siya, partner. Yung talaga mga, kung saan, ito yung mga politiko na halos may paninindigan, at pagmamahal sa kanilang partido. Di ba? Oo, ayaw ko, partner, dito sa ibang senador, na kung saan yung malakas ay mukhang doon sila pumupunta. Kung saan may makukuha, doon sila kakampi. Parang tubig, partner, sumasabay sa agos. Sumasabay sa agos. Kung pupunta sila sa kabila, pupunta sa kabila, kung saan sila pwede. So siguro talagang ganun ang nangyari sa mga senador natin, kaya lang abangan na rin natin yung mga susunod na kabanata dahil palapit ng palapit ang tinatawag na campaign period sa national level. Okay. Ngayon, nandito naman po ang usapin natin tungkol kay Crespo. Crespo, hindi pa nakakasiguro sa disqualification case. Banta para tuluyang lumubog ito. Hindi maiwasan ng ating mga kababayan na tanungin kung ano ang magiging kapalaran ni Senator Crespo hinggil sa mga kasong isinampa dito. Ayon sa kanila, ang mga kaso na nakasampa kay Crespo ay tila mabibigat na kargamento na siyang magiging dahilan para lumubog ang kanilang sinasakyang barko. Iyan ang matindi na partner. Ang disqualification case labang kay Crespo ay nakasentro sa citizenship nito na kung saan batay sa mga dokumento na nilahad ng mga petition na si Crespo ay isang foundling na nagmumula sa hindi pa nakikilalang mga magulang na kung saan ito ay lumaki sa tahanan nila Fernando Po Jr. at Susan Roses naman na hanggang sa kasalukuyan ay yun naman talaga ang kinikilala nilang magulang. Bagamat ang usaping ito ay nakasampa na sa Korte Suprema, hindi pa rin maiwasan na lumabas ang usapin na si Crespo ay isang naturalized born Filipino citizen lamang na siyang magiging batayan para sa disqualification nito habang nasa mainit ang labanan sa pagkapangulo. Okay. Oo. So, maya-maya, pagbibigyan natin itong pansin, pero bago yan lahat, ay magbibigay muna tayo ng isang commercial break. Okay. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's.
Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. This is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Okay, muling magbabalik ang programa ng Manibela ng Masa na kung saan sa ilalim ng Serbisyo Balita Live Online na kung saan tuloy-tuloy po ang ating usapin o opinion o talakayan tungkol po dito sa usaping politika, lalong-lalo na po dito sa usapin ni Crespo, partner. Yes, partner. Partner, bago yan, siyempre, ipaalala ulit natin, malapit na ang concert ng ating songbird na si Regine Velasquez dyan sa lungsod ng Binyan. Sa mga taga Binyan, mayroon tayong 10% discount. Oo, so wag na po kayo magdalawang isip. Bumili na kayo ng ticket dahil malapit na ang concert na Miss Regine Velasquez na kung saan gaganapin ito sa December 6 dito sa Binyan, Laguna. Siyempre, partner, yung inumin natin dyan. So wag nyo rin kalimutan na bumili o magbaon ng Pepsi, ganun din yung Mountain Dew dahil ang Mountain Dew po ay talagang malamig na malamig po yan at lalong umahagod yan sa lalamunan natin. Sa buong katawan natin, talagang maganda, ganun din yung Pepsi. So yung Pepsi naman, alam naman natin kung gaano kasarap yan at kung gaano kalinis at kung gaano ka-quality ang produkto ng nagmumula sa Pepsi. Yes, partner. Okay, partner, itong ating pinag-uusapan, si Crespo. Oo, tungkol nga dito sa disqualification ni Crespo, na yung iba nagtaas kilay, tungkol sa pagkapanalo, tungkol sa desisyon na hindi na-disqualify si Crespo, na kung saan ilumamang ng isang boto, at yung mga boto na yung galing lahat ng senador. Samantalang yung tatlo namang na hindi pabor sa kanya ay 3 justices at isa lang naman senador na walang iba kundi si Senator Nancy Binay. Ay, siyempre, tumatagmo ang kanyang tatay. Oo, talagang alangan mo na paboran niya tumakbo yung kalaban ng tatay niya. Baka pagdating doon, anak naman, bakit ninaglag mo ako? Bakit naman binoto mo yun? Kalaban ko yun? So talagang natural lang yun. Talagang hindi na nagbabago yun. Kaya lang, ang problema, kung ating bibigyan pansin nga ng disqualification case labang kay Crespo, 4 na apat na grupo yan Nandun si Senator Tata, nandun yung isang legal counsel ng dating GSIS, at ganun yung professor yata ng Santo Tomas Bayan, partner, at saka yung si Rizalito David. Sa madaling salita, 4 yan. Makaalpas man si Grace sa isa, sa pangalawa, sa pangatlo at pang-4, baka tamaan siya doon, partner. Oo, talaga, partner, kasi kung talagang babasihan kasi natin yung sa Ligang Batas, talagang bagsak si Crespo. Oo. Kaya lang ito naman si Crespo, mukhang binabasihan yung international. Hindi naman natin pwedeng pagbasihan yung international. Oo, partner, kasi nasa Pilipinas na tayo. Kung babasihan natin yung international na ginawa ng gobyernong Amerika, hindi naman Spratly yan, partner. Bakit babasihan natin ang international? Ayun ang nagiging problema sa uspoy ni si Crespo. Kaya lang, ako, partner, hanggang ngayon, ang puso ko ay talagang nasa 60 to 70% pa rin. Ang puso ko kay Crespo, talagang gusto ko siya na talagang parang gusto ko siyang siyang napipisil ko as of now, di ba? Kaya lang ang problema nga, ang usapin natin sa disqualification ay hindi natin pwedeng baliwalain nga dahil nakasalalay ang kinabukasan ng bansa di ba? Halimbawa na lamang, si Crespo, pinili natin manalo bilang presidente. Ay, American citizen pala. Problema, disqualified pala. Disqualified? Wala na. Oo, sinong yung muna? Si brother. Sino? Si brother. Si brother? Oo. Brother? Oo, alam mo naman na hanggang ngayon, nangunguna yata si Bongbong Marcos bilang presidente. Vice President? Bilang Vice President, malamang sa malamang iba ka makaupo ng maaga yan. Ay, di maganda partner yun. Oo, sana. So hanggat maaga, kung totoo ng partner, dugo sa dugo. Ay, magkasama pa rin yun. So hanggat maaga siguro, hindi naman tayo nagmamadali sa kampo ng mga maestrado ng Korte Suprema o kaya dito sa Comelec o kaya sa kampo ni Crespo, ganun din dun sa mga petitioners laban sa kanya.
Ang akin lamang sana, huwag na ninyo masyadong patagalin yan habang magsimula ang tinatawag na campaign period sa nasyonal. Sana desisyonan nyo na yan. Yes, partner. Kung disqualified si Grace, di disqualified. Isa-isama, di ba? Huwag mo na Kung hindi disqualified si Grace, maganda na lang. Tama, partner. Kaya lang naman, sa atin dito, napakabagal ng proseso ng ating batas. Ng ating mga pagdinig sa mga kaso dito. Dahil, dito kasi sa ating partner, maraming mga kontra-demanda. Oo, so maraming mga petis, maraming mga motion-motion. O ang iba dyan, partner, inaantay kung gaano ka maglatag yung mga kamay. Hinihintay po yung maglalatag ng motion to consideration yung kamay. Motion to latag kamay. Lalatag na naman, partner. Hintayin na naman kung ilang araw yan, pagdidesisyon na naman korte. Oo. Paano kung mas malaki sa kabila? Panibagong motion na naman yun. Kung minsan kasi, partner, hindi ko alam anong nangyayaring hustisya sa ating dito. Parang nagtibayin ako sana nga niya, Relianis na mukhang tumanggap yung nagdesisyon kay Junjun Bini tungkol sa TRO. Naalala mo yung partner, kaya lang mukhang hanggang ngayon, wala naman talaga sapat na... partner. Alam mo, partner, to si Senator Trillanes, or to Bicolano ito. Oragon, militar. Okay. Idol ko sana ito, partner, kaya alam, puro dadak lang naman ang taong ito. At saka partner, sipin mo, tumakbo ba naman ang vice presidente, wala naman tayong problema doon. Kaya lang, nakikisiksik pa doon kay Grace po. Alam mo naman, nandun doon yung kapwa niya Bicolano na si Ches Escudero. Dinadala niya si Grace po. Oo nga, dahil talagang bilib naman siya kay Grace po. Sana, kung ano man magiging outcome niyan, siguro antayin na lang natin. Total, sayok sa gusto natin, darating ang campaign period na yan at darating yung tinatawag na May 12, 2016 na kung saan ito ang araw ng eleksyon. Kaya lang, partner, ito nga sinasabi ko, itong si Duterte, ay si Trillanes. Idol ko ito, partner, dati. Kaya lang, partner, nung kasagsagan ng kanyang mga exposure sa media. Para napapansin ko, partner, exposure na lang siya. Papansin lang. Papansin na lang. Kaya ang ginawa ko dito, partner, di na ako nagiginig. Sa akin, talaga naman itong mga Bicolano natin, yung mga kababayan natin, lahat naman kayo talaga magagaling. Katulad kay Gringo Nasan, Trillanes, Ches Escudero, kay Lini Robredo, di ba? Si Leni naman, partner, ay isang abogada ito. Oo nga, kaya lang ang problema, bakit sa isang posisyon pa kayo nagsama-sama? Sana, partner, itong si Lini Robredo, partner, tumakbo na ng gobernador ng Kamsur ito. Oo, baka sakaling siya paswerte. Oo, partner, siguro, partner, kung siya tumakbong gobernador ng Kamsur, malamang mananalo. Landslide to, partner. Pero partner, sa kasalukuyan, hindi pa naman sigurado. Dahil ako nga, talagang ang puso ko parang mapupunta rin kay Lini, bagamat siya ay sabihin natin huli, pero yung puso niya talaga, yung pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa kapwa. Ay si Lini naman, partner, kahit nung buhay pa ang kanyang may bahay, talagang ay buhay pa yung kanyang partner, yung asawa na nasirang si Jess Robredo. Talagang itong si Lini, partner, ay tumutulong na ito sa mga kababayan niya sa Naga City. Lalong-lalo na, partner, itong si Lini, nung naging congressman ito, ay marami itong naging scholar. Tama. Diyan sa kanyang distrito sa Kamsur. Tama. So, ngayon, ang atin lamang po siguro dito, ang sitwasyon natin dito sa usaping kay Grace po, so kami po ay sang-ayon sa inyo na sana desisyonan nyo na pong maigi yan habang maaga pa yung tungkol po dun sa mga petition sa disqualification ni Grace po para yung naman mga butante ng ating kapwa Pilipino hindi naman mabitin sa ire. Na kung saan nagpalaot na nga itong si Mayor Rodrigo Duterte na kung saan tatakbo na rin na presidente ng Pilipinas pero sa kasalukuyan ay questionable pa rin dahil nga ang kanyang certificate of candidacy ay hindi tugma doon sa legality. Yes, partner. Okay. Ano pang sunod natin dyan? Partner, nakita ko pa rito yung tungkol sa, sa ngayon, magkakaroon po muna ulit tayo ng commercial break na kung saan maya-maya ay muling babalik ang programa ng Manibela ng Masa on the Go. Isang balita, asahan ng paman sa ating
Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Okay, muling magbabalik ang programa ng Manibela ng Masa na kung saan sa ilalim ng Serbisyo Balita Live Online. Okay, sir, muli natin pag-uusapan tungkol dito sa concert nga ni Miss Regine Velasquez, partner. Yes, partner. Siyempre, sa lahat, magmadali at bumili na ng tickets ni Asia Songbird, Regine Velasquez na gaganapin sa December 6 dyan sa Alonte Stadium, dyan sa lungsod ng Binyan. Siyempre, sa lahat ng mga taga-Binyan ay magmadali na po dahil kayo po ay magkakaroon ng 10% discount. At ang mga tickets po na yan ay mabibili po sa lahat ng mga SM outlets. Okay, ganun din. Doon sa kapartner ng, siyempre, concert yan. Nangangailangan niyang partner ng refreshment, di ba? Nandiyan dyan naman yung Pepsi. Ay, naku, napakasarap. Nandiyan dyan yung Mountain Dew. Naku, napakasarap niyan. Na kung saan naman ang mga produkto naman talaga niyan, talagang tinangkilik na. Halos dekada na ang produkto na yan, na hanggang ngayon naman ay talagang nangunguna sa usaping soft drinks, di ba? Yes, partner. Bata pa ko, partner. Madalas kuminom niya. Pepsi. Oo. So, doon po sa ating mga kasama na manunod ng concert ni Regine Velasquez, huwag po natin kakalimutan na bumili ng Pepsi, ganun din po ng Mountain Dew. Yes. Okay. So, partner, pag-uusapan naman natin dito, kahit papyo man, partner, tungkol doon dito sa atika mga yung tinatawag na mga diamante o yung mga kayamanan ng dating First Lady Imelda Marcos, na kung saan ito ay kinumpis ka nung sila ay tumakbo doon papunta sa Hawaii yata, partner, na kung saan ito ay hinarang ng mga ang pagkakalam ko niya yung partner, hinarang sa isang tauhan niya na ipupuslit sana. Oo. So, sa ngayon, naka-impact ito ngayon sa nasa Central Bank of the Philippines daw, na kung saan ito ay sa pamala ng PCGG. Saka mayroon din, partner, alam ko, mayroon din hawak ang Bureau of Customs ata dyan. Duplicate, siguro. Duplicate na lang siguro mga record dahil siyempre, nandun sa loob ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kung saan, doon nga tiningnan talaga ang kinilatis kung gaano na ba talaga kamahal ang mga diamond na ito na kung saan talaga namang napakaganda, partner. At saka mga first class daw talaga, yung mahanga yung yung nagkikilates. Tanong makita ko, partner, sa TV, talagang ang kumikita, partner. Oo. Ay, nako. At saka, partner, sinasabi nga nila na ayon sa value, mukhang umabot na $7 million noong 1991 pa. Ay, lalo kung 1991, to ibig sabihin, 24 years ago, na kung saan masyado nang tumaas yung value. Tumaas yung value ng partner. Oo, so siguro doon sa ating mga kababayan, lalo ng gobyerno na nagpuporsige na ibenta ang mga items na to, siguro dapat lamang siguro na ang perang maging proceeds nito, sana ilagay nyo na to sa ating mga kapatid na talagang kailangan ng tulong. Lalo na yung mga problema dito sa Metro Manila na kung saan talaga naman yung mga tinatawag na illegal o informal settlers nagkalat pa rin sa buong Metro Manila, na kung saan sinasabi nga nila na itong mga tao na to ay siyang dahilan para palaging bumaha ang Metro Manila dahil sila ay nandun sa tinatawag na daanan ng tubig sa ilalim ng tulay, na kung saan ganun din sa mga pangunahing kalsada na kung tuwing may okasyon ng atin ang Metro Manila palagi na lang tinatago sa mga dayuhan o doon sa mga tinatawag na delegado dahil ayaw nilang makita na ang Pilipinas pala ay maraming mga tinatawag na mahirap yung bigar na tinatawag. Oo. Alam ko, partner, dinala ata sa isang lugar. Oo nga, dahil dinala nga daw ito sa Marikina, pero sa ngayon, nagsisibalikan naman dahil hindi naman talaga nila pwedeng kulungin yan. Ngayon, kung sakaling magkaroon na ng pondo, marami pa naman dito sa Metro Manila na pwedeng pagtatayuan talaga ng bahay. Marami pang maluwag na lugar, marami pang mga bakanting lugar dito sa Metro Manila. Sabihin mo sa Makati, Parañaque, o kaya Las Piñas, o kaya dito sa Pasay, na kung saan maluluwag pa ang espasyo dyan, na pwede na pagtayo ng tinatawag na row housing para doon sa mga natin, sa kapwa natin namumuhay naman na sabihin natin nakapo sa swerte.
Sa akin naman dito, partner, ang masasabi ko lang kasi dito, ito naman ating mga kababayan, partner, pag nabibigyan ng bahay ng gobyerno, ay mukhang bumabalik pa rin sa dati. At ito yung kanyang bahay ay binibenta. Tama naman yan, partner. Matagal ng problema yan. Matagal ng usapin yan. Alam niya ni Noli de Castro. Ni Vice President Noli de Castro. Alam niya ni Gigi Marquina, yung kasalukuyan nating Vice Presidente. Dahil ang dahilan talaga niyan, yung mga kababayan natin nandito sa Metro Manila, nililipat nila doon sa mga probinsya. Katulad ng Laguna, Cavite, mga wala naman trabaho. Wala ka naman trabaho. May bahay ka nga, wala ka naman pagkain. Alin nga, unahin mo, bahay o pagkain? Siyempre, pagkain. Ayun na nga, nagiging mamamatay tayo, partner. Mabubuhay tayo kahit walang bahay. Ayun na nga problema doon. Kaya nangyayari, so yung pamamara ng ating gobyerno ay hindi tugma doon sa demand ng ating mga kababayan na kahit pa paano gusto rin mag- Siguro, partner, para sa akin dyan, ilipat yung ating mga kababayan. Siyempre, ibigyan pa rin ng trabaho. Iyon nga ang dapat. Pero ang problema, ililipat nila sa lugar na wala naman hanap buhay. Wala minsan, wala pang ilaw, wala pang tubig. So, paano mabubuhay kung may 3 o 4 kang anak? Paano bubuhayin doon sa lugar na yun na wala kang hanap buhay? Kaya lang, partner, sa bagay, ang mangyayari kasi dito, parang basura mo na tinapon, basura pa rin ang tingin mo. Oo nga, partner, kasi parang ang sabi ko nga ang gobyerno nito, parang ang nililigaw lang nila ang katotohanan. Gusto nilang maalis doon sa lugar nila, doon sa nasasakupan nila, at ililipat doon. Bahala ka na pagkatapos nitong 18,000 na to, bahala ka kung saan ka pumunta. Wala na kaming pakialam sa'yo. Ibig sabihin, yung problema dito sa lugar mo, hindi mo rinisolba, nilipat mo lang. Pagbalik sa'yo, nandiyan na naman, di pa ni bagong... Siyempre, partner, babalik din yan doon sa pinanggalingan dahil nandoon yung kanilang hanap buhay. Kaya nga Oo. Ang pinakamagandang solusyon dito ng ating gobyerno, partner, ilipat nila sa isang lugar na maganda at may mga mapapasukan trabaho. O yun na nga, partner. Kaya lang nangyari nga yun. Walang nangyari dyan eh. Ang dapat gawin dyan, simple lang. Ayusin nila yung mga tao doon sa kanilang lugar at wag na nilang itapon. Yun ang plano, ang pagkakaalam ko, partner, yan ang plano dati ng ating nasirang DLG, si Robredo. Oo. Na ang plano ni Robredo ng partner, wala na kasi nagpatuloy noon, yung mga nakatira partner doon sa estero, yung gilid ng ilog. Oo. Ang plano niya noon na hindi ako nagkakamali, partner, nung sinabi niya yon, yung tatayo ng isang building. Oo, yung first floor, walang nakatira doon. Puro nasa second floor. Maganda naman. Tapos yung sa ilalim lang, pwede lang mga tindahan. So, pero walang bahay doon. Walang titira doon. So, doon pa rin sila nakatira kasi di sila alis. Tama naman sinabi mo yung partner. Maganda talagang programa ng dating nasirang Jesse Robredo. Ngayon, ang ginawa nga nito ni Maroas, nang siya ay mawala nang pumalit siya sa DILG, kumuha ito ng pondo na more or less yata is nasa 358 million. Ang problema nga dito, question nga yung DILG, dahil wala naman daw sapat na kakayanan para magpatayo ng mga bahay. Kaya ang ginawa nila, yung pondo na yun nilipat sa DSWD na kung saan yun naman talaga ang naka-in-charge sa mahirap, di ba? Ang problema nga, sabi nga nitong si Dinky Suliman, na hanggang sa kasalukuyan, ang pira na yun ay nandiyan sa kanila intact, nakalagay sa bangko, dahil wala raw sila mapagtatayuan ng bahay, dahil wala raw lupa. Ay, hindi naman natrabaho partner na magtayo ng bahay. Oo nga, siyempre makikipag-coordinate sila sa Department of Public Works and Highways. Dapat. Hindi, siyempre, hindi partner. Sa National Housing Authority dapat yan. Coordinated siyempre. Coordinated. Kaya alam partner, nung kasalukuyan na yung partner, ay ang National Housing Authority noon, ay si Vice President Gigi Marquina. Oo, kaya masyado nakaporma. Dahil kung ibibigay kay Binay, ang kredito noon na kay Binay. Kay Binay. Oo. Kaya siguro nung time na yung partner, kaya binigay sa DSWD Secretary. Hugas kamay yung DILG. Hugas kamay yung DILG. Samantalang itong ang trabaho naman ng DSWD partner ay yung pangalagaan yung kahirapan. Yung mga tinatawag natin na pangtawid kabuhayan program na. Oo, kaya lang partner, nabanggit mo noong DSWD na yan hanggang ngayon, nakakasar di ba? Bakit? Humataw ng limpak-limpak na salapi galing doon sa Yolanda. Hanggang ngayon, di may paliwanag kung saan napunta yung pundo. Ang pahirap dito partner, nabulok-bulok pa yung mga rasyon na bigay ng galing ibang bansa. Ay, di kaya, bulok na lang partner, pinamigay na lang sa tao yun. Dapat. Oo, sayang.
So sa ngayon, mukhang sa ating mga pinag-usapan ngayon, sa batay sa ating mga nakikita sa kapaligiran, ganun din sa mga nangungunang usapin o mga issue, na kung saan itong sinasabi nating tuwid na daan, mukhang may problema talaga. Baluktot na daan na partner ito ngayon. So, hindi pa rin nakakasiguro na lamado sila sa laban. Ay, di pa rin partner. Kasi alam naman natin, hindi ko kasi, ito naman si Pinoy, talagang pinagpilitan niya pang kunin na pangbato itong si Maroas. Oo, kaya lang marami naman nagsasabi parang tungkol dito kay Maroas na kung saan talagang hindi naman talaga daw ito na-involve sa korupsyon. Nagsimula naman to sa congressman, naging senador. Ngayon nagtapos naman siya ng termino, naging DILG, naging DOT si secretary, hindi siya na-involve sa korupsyon. Kaya lang ang problema, bakit parang hindi siya tanggap ng publiko? Kasi partner, laking mayaman ito eh. Hindi naman duman sa hirap ang taong ito. Alam mo naman partner, itong kagaya si Grace po partner, tingin ko naman, siyempre, ano to, adapted na lang ito. Pero sabi nga, mayaman din talaga yun eh. Yung problema nga kay Grace, kung hindi siguro siya nagmamadali, kung tumakbo muna siya ng vice president, sa tingin ko, kung nag-busy siya, siguro pakuya-kuyakoy lang siya. Kung nag-busy siya, siguro di siya masyado naging controversial ngayon. Oo, at saka sa 2000, sa sunod, wala nang kukontra sa kanya dahil lagi na siyang presidente na, vice presidente na. Pasok na siya sa 10 years. Oo. So, hindi na siya questionable ngayon. Oo. So, marami siya na siyang kakampi ngayon, marami siyang kalaban. Kung ako partner, nanahimik na muna na siya sa Senado. Although, 3 taon na lang naman. Pwede bang kutusan ito si Chis? Ha? Pwede bang kutusan si Chis? Siguro partner, kailangan matinding bulungan dyan. Na ano na lang to. Kaya lang, kung para sa akin partner, di na ba pwede Di na ba pwedeng mag-atras itong si... Oo nga, kaya lang, hindi nga pwedeng natin sabihin na si Chis Escudero may kasalanan dyan. Dahil talaga naman may huling desisyon niya, nasa kay Grace po pa rin, na pagtakbo niya bilang presidente, wala kay Chis Escudero, pero mukhang si Chis Escudero ang pinaka-advisor nitong si Grace po. Di ba? Oo. Dahil ito naman si Grace, si Chis Escudero kasi atat na tumakbong vice president ata. Oo nga, so... Siyempre, gusto niya naman maging ka-partner, ito si Grace po. Oo, pero hindi niya alam ang magiging takbo ni Grace po. Kung sakasakaling sumablay ito, baka yung mga kapitbahay o yung kaibigan ni Grace po, baka bigla siyang kutusan. Ang mangyayari niyang partner, iwanan siya. Lumaban siya mag-isa. Sabagay, sanay naman siya dun. Oo, talaga ito, hindi siya mananalo bilang vice president. Wala na? Nandiyan dyan na si Bongbong. Si Bongbong Marcos. Oo. Matindi rin yan si Bongbong Marcos. At saka mukhang talagang sigurado ang laban. Okay, so halos may 3 minuto na lang ang ating programa na kung saan tayo ay magbibigay na ng pansin sa ating mga sponsor o doon sa ating mga programang na kung saan ay naging counterpart natin dito sa programa ng Manibela ng Masa, lalong-lalo na itong programa, itong concert na Miss Regine Velasquez, partner. Yes, sa lahat ng mga taga-Binyan, inuulit ko, mayroon tayong 10% discount. At sa lahat na wala pang tickets na sa gagawing concert ni si Regine Velasquez, ay magmadali na at ito'y mabibili sa lahat na outlets ng SM. At ngayon ay nagkakaubusan na, kaya pakibilis-bilis na. Siyempre, ang Serbisyo Balita ay ayan ang local media partner ng BG Borja Production na magko-cover sa sa magko-cover sa concert. Sa concert ni Regine Velasquez. Okay, so ganun din po doon sa katandim naman po ng concert na yan, na kung saan tayong mga manonood naman ay nangangailangan din ng pamatid uhaw, di ba? Iyon nandiyan po ang Pepsi, ang produkto ng Pepsi. Ganun din po nandiyan din ang produkto ng Mountain Dew, na kung saan talagang swak na swak sa mga kabataan. Ganun din po sa mga doon sa manonood. Ganun din sa kahit hindi manood, partner. Huwag nyo nang kalimutan, ang Pepsi naman at saka Mountain Dew ay araw-araw nating mabibili sa mga pangunahing tindahan o doon sa ating mga kapitbahay na doon sa tinatawag na sari-sari store. Yes, partner. Siyempre, yung mga nagbabiyahe dyan, na pauwi sa kanilang probinsya, huwag kalimutan mag-Pepsi na at mag-Mountain Dew na. Okay, so kayo, partner. Okay. Oo, so partner, ay magpapaalam na tayo, partner. Siguro, simulan mo na para tuloy-tuloy na. Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga
sa lahat ng aking mga kaibigan at alam ko yung iba kong mga kaibigan nanonood ngayon at nag-text sila sa akin kanina at aantabayanan daw ako sa Serbisyo Balita at sa Newsstream. So siyempre sa lahat ng mga nandito ngayon sa pangunguna ng ating si Sir RJ Salgado at si Ma'am La Arnie Baraero at ang ating mga kasamahan si Bahala si Adan, si Adan Gabato at siyempre yung mga kaibigan na natin kasama natin nasa labas. Nandiyan na si Ed Boss Flores at ang ating mga kasama na mga magagaling kumanta. Ang anong grupo yan? Siyempre, ang Short Time. Ay, nako naman. Minerva. Ay, yung band nating Minerva. Huwag nating kalimutan, suportahan po natin yan. At ang ating Short Time, na tingin ko parang handang-handa na. Kanina pa, partner. Nakikita ko pa ikot-ikot dito pa. At siyempre, ang aking kababaryo at kabarangay na ngayon ay tumatagbong konsyal ng Binyan na si Jojo Esta at ang kanyang mayor na kumakandidatong mayor ng Binyan, si Kokiyatko. Binabati ko ng magandang gabi. Yan, partner. Okay, so ganun din po sa aking mga kababayan dyan, lalo na yung mga kapitbahay ko sa Parañaque, ganun din po yung mga kaibigan natin sa media, yung grupo ng Parañaque Quad Media Organization. Ganon din po si Rectang Puna sa panguna po ni Mr. Adan Gabato. Ganon din ang ating mga kasama doon sa kabilang istasyon. Ganon din po sa panguna rin ng ating butihing kasama na si Sir RJ Salgado. Ganon din po si Ma'am Larnie Baraero, 10 ng kanyang mga kasama. Ganon din po si Madam Loida, of course si Kuya Libby Tata, ganon din po si Anjay, at ganon din yung grupo ng Minerva na kung saan humataw sa lungsod ng Parañaque nung nakarang gabi. Pagkatapos yung mga kasama natin, mga nasa field, yung mga umaantabay ng mga kasama nating reporter, binabati ko po kayo ng magandang gabi sa inyong lahat, partner. Ganun din yung mga kababayan natin, yung mga Bicolano. Ang sinasabi nga nila, partner, palagi ko rin nakakalimutan ang ating mga kasama. Kaya ngayon, yung mga classmate ko po ay babatiin ko po kayo sa Tataramo ng Bicol para talagang siguradong day ko kamo nalingawan. Lalong-lalo na po si Mayor Arne Puentevilla. Ganun din po itong mayor, yung magaling na mayor ng San Jose, partner. Ganon din po ang samuyang kapitan na si Mr. Tomas Celestial. Ganon din po ang kapitan namin sa Kasuna na si Mr. Simonoy dito. Klarin nyo na kung saan ay naisyuhan yata ito ng warrant of arrest. Warrant of arrest na kung saan hanggang ngayon hindi ko pa nakikita, partner, sa kagagawan din ng takbo ng politika sa lugar ng partido na kung saan siya po ay tinatawag na pinulitika talaga tuluyan. So, po sa ako yung mga kariba, binabati ko po kamuning maray na banggi. Ngunyan Sendogo. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng Serbisyo Balita sa programa ng Manibela ng Masa on the Go. Sa sunod pong linggo, sa sunod na Sabado, ay abangan nyo pa uli kami dahil tuloy-tuloy po ang ating programa. Ganon din po ay palapit ng palapit ang Christmas season na kung saan po ay magiging busy na ang bawat isa sa atin. Sana wag nyo pong kakalimutan na manood ng Serbisyo Balita live online araw-araw dito po sa programa ng Ustream Serbisyo Balita live online. Maraming salamat. Maraming salamat.